Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabi ito ay makikita sa unang hari, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi. Naghari si Solomon sa buong Israel at ito ang kanyang matataas na pinuno. Si Assyria ang punong pari mula sa angkan ni Sadok, sina Elihoref at Ahiya sa mga anak ni Sisya, ang mga kalihim ng hari. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilod ang namamahala ng mga kasulatan ng kaharian. Si Binaya na anak ni Jehoiada ang commander ng mga sundalo. Sina Sadok at Abiatar ang mga pari. Si Asaria na anak ni Nathan ang pinuno ng mga gobernador sa mga distrito ng Israel. Ang paring si Sabud na anak din ni Nathan ang personal na tagapayo ng hari. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay makikita sa unang mga hari, chapter 4, verse 6 to 10. Ahisar, tagapasiwa sa sapilitang paggawa, Adoniram na anak ni Abda. Naglagay din si Solomon ng 12 punong lalawigan. Bawat buwan, isa sa kanila ang nag-iipon at nagpapadala ng pagkain para sa hari at sa kanyang sambahayan. Ito ang kanilang mga pangalan, si Ben-Hur, sa kabundukan ng Ephraim, si Ben-Deker ang sa Mekas sa Albim, Bet-Semes at Elon Behanan, si Ben-Hesed sa Arubot, sa kanya rin ang Sokor at ang buong lupain ng Heber. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang amin pong babasahin ngayon ay mula sa unang hari, chapter 4, verses 11 to 19. Si Ben Abinadab na namamahala sa Naphat-dor, asawa siya ni Tafat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Ahilud na namamahala sa Taanak, Megiddo sa buong Betshan, malapit sa Zaretan, sa ibaba ng Jezreel, at sa mga lugar na mula sa Betshan hanggang Abel, Mehola at patawid sa Jokmeam. Si Geber na namamahala sa Ramot Gilead, kasama narito ang mga bayan ni Jair na anak ni Manase, at sa mga distrito ng Argob, sa Bashan kasama na ang 60 malalaki at napapadirang bayan, na ang mga pintuan ay may tarangkahang tanso. Si Ahinadab na anak ni Ido na namamahala sa Mahanaim, si Maas na namamahala sa Naphtali, asawa siya ni Basemat na anak ni Solomon. Si Baana na anak ni Hoshai na namamahala sa Asher at sa Alot. Si Jehoshaphat na anak ni Parua na namamahala sa Isakar. Si Shimei na anak ni Ela na namamahala sa Benjamin. Si Geber na anak ni Uri na namamahala sa Gilead na sakop noon ni Sehon, na hari ng mga Omoryo at ni Haring Og ng Bashan. Si Geber lang ang gobernador sa buong distritong ito. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 King chapter 4 verse 20 to 24. Ang bilang ng mga hari sa Juda at Israel ay tulad ng buhangin sa dalampasigan na hindi mabilang. Sagana sila sa pagkain at inumin at masaya sila. Si Solomon ang namamahala sa lahat ng kaharian mula sa ilog at Euphrates hanggang sa lupain ng mga Filisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Ang mga kaharian nito ay nagbabayad ng buwis kay Solomon at nagpapasakop sa kanya habang nabubuhay siya. Ito ang pagkaing kailangan ni Solomon sa kanyang palasyo bawat araw.
100 sako na magandang klaseng harina, 200 sako ng ordinaryong harina, 10 pinatabang baka sa kulungan, 20 baka na galing sa pastulan, 100 tupa o kambing, hindi pa kasama ang iba't ibang uri ng mga usa at magandang uri ng ibon at manok. Sakop ni Solomon ang buong lupain sa kanlurang ilog at Euphrates mula sa Tefsa hanggang sa Gaza, at maganda ang pakikitungo niya sa lahat ng bansa sa paligid niya. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Hi, hello po. Ang aking Bible verse po today is from 1 King chapter 4 verses 25 to 29. Yan, verse 25. Habang nabubuhay si Solomon ay mapayapa ang buong Juda at Israel, mula sa Dan hanggang sa Beer-Seba. Bawat pamilya ay may sariling punong ubas at punong igos. Si Solomon ay may 40,000 kwadra ng kabayo para sa kanyang mga karwahe at meron rin siyang 12,000 mga ngabayo. Ang 12 punong lalawigan ang nagpapadala ng mga pagkain at lahat ng pangangailangan ni Solomon at ng mga tauhang pinapakain niya, bawat isa'y isang buwan. Kailan may hindi sila nagkulang. Amen. Sila rin ang nagbibigay ng sebada at dayami para sa mga kabayong sasakyan at pangkarwahe. Ipinadadala niya iyon kung saan kailangan. Walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipanagkaloob ni Yahweh kay Solomon. Walang katulad ang kanyang kaalaman. Amen. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Yan, no, naging masagana at mapayapa, no, sinabi. Kung mababalikan natin sa chapter 3, no, sa chapter 3 verse 5, tinanong ni Yahweh si Solomon, no, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Na matatandaan din natin na ang sinagot ni Solomon dito ay karunungan. Sa chapter 3 verse 9, no, bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito, no, na kinikilala niyang si Yahweh ang nagkaloob sa kanya nito. Kaya nag-a-ask siya ng wisdom kung paano ito pamamahalaan. At nalugod sa kanya ang Diyos, 'di ba? Kaya hindi lang yung hinihiling niyang karunungan ang ibinigay sa kanya, kundi pati kayamanan, no? Kaya naging masagana sila, walang kailangan pag-aawayan, lahat meron, mapayapa, may supply sa kahit ano, no? Sinabi sa Bible verse natin na hindi nagkulang. At makikita rin natin dito sa verse 29, no, yung sa Bible verse na naiata sa akin, na walang kapantay ang katalinuhan at karunungang ipinagkaloob ni Yahweh kay Solomon, dahil ito ang kanyang hiniling kay Yahweh. At sino ba ang nagbigay nun? Sino ang nagkaloob kay Solomon nun? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. No, kaya kung ipagkakaloob niya talaga, yung best ang ibibigay niya sa'yo, dahil sobrang nalugod sa kanya ang Diyos. Yan. Maraming salamat po. Yun lamang. To God be the glory. God bless us. Po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, ibinabalik natin muli yung isang mataas na papuri sa ating Panginoon, sapagkat nakapagbasa muli tayo ng isang chapter, no, para sa araw na ito. At tayo po ay nasa 1 Kings chapter 4. At ang ibinigay po sa atin ay verses 30 to 34. So sabi po dito, ito ay higit sa karunungan lahat ng mga matatalinong tao sa silangan at sa buong Ehipto. Mas marunong siya kaysa sinumang tao. Mas marunong siya kay Etan na mula sa angkan ni Isra, at kina Hernan, Kalkul, Darda na mga anak ni Makul. Naging tanyag siya sa lahat ng bansa sa paligid. Siya may akda ng 3,000 sa liwikain. Kumata rin siya ng 1,005 mga awit. Nakapagpapaliwanag siya tungkol sa lahat ng uri ng halaman, mula sa sidar ng Libanon hanggang sa
hisop pong tumutubo sa pader. Na ipapaliwanag din niya ang tungkol sa mga hayop na lumalakad o gumagapang sa lupa. Gayon din ang tungkol sa mga ibon at mga isda. Dinadayo siya ng mga hari sa buong daigdig upang makinig sa kanyang karunungan. Pinapupunta rin sa kanya ang maraming mga tao upang siya ay mapakinggan. So dito po natin makikita yung katalinuhan o karunungan na meron si Solomon. Ay hindi po ito originated na galing na sa kanya. Ito po ay wisdom na galing po sa Panginoon. At dito makikita natin na talagang napakahalaga ng wisdom, talagang higit ito sa anumang kayamanan. At dito natin makikita na talagang kahit yung mga halaman, mga hayop, ay kaya niya po itong ipaliwanag. Sapagkat yung wisdom na meron sa kanya, ito ay galing sa ating Panginoon. At tayo ngayon napaka-blessed, sapagkat sinasabi mismo ng Biblia, pwede nating hingin yung wisdom na magkaroon tayo ng wisdom. At dito makikita natin kung paano yung wisdom ay may malaking nagagawa sa ating buhay kung mayroon tayo nito. At ito ay sinasabi ng Panginoon, if you lack wisdom, you should ask God. Kung wala tayong wisdom, ipaghihingi natin ito sa Panginoon at ibibigay niya ito. So dito makikita natin do sa buhay ni Solomon, yung wisdom na meron siya ay kumbaga ito yung nagbibigay sa kanyang pagkatao ng pagkataas, sapagkat ito ay galing sa ating Panginoon. At sabi nga, pupunta pa yung mga hari sa kanya upang siya lamang ay mapakinggan. So talagang grabe, pag ang wisdom ay galing sa Panginoon, talagang kakaiba ito, talagang makikita mo talaga na paanong na ipapaliwanag ni Solomon yung iba't ibang klase ng isda, iba't ibang klase ng mga hayop, iba't ibang klase ng mga halaman na gumagapang. Alam ni Solomon kung saan ito nagmula, ano yung history nito, o na ipapaliwanag niya ito. Ito ay wisdom na galing sa Panginoon. Kaya nagiging madali ito sa Kanya. So, purihin po yung Panginoon na napakasarap makita, na masarap maunawaan na yung wisdom na ang pinagmumulan ay ang Panginoon. At pwede natin itong hingin sa ating Panginoon. So, God bless everyone. Ang Panginoon pumuli ang mapupurihan.